Okay, review na tayo para sa civil service exam. Meron tayong dalawang items, work problem and distance problem. Okay, so i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Dito muna tayo sa work problem. May dalawang formula ako na ipapakita sa inyo dito. So two pipes can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. How long will it take to fill the tank if both pipes are open? So gamitan natin yung formula para dito sa problem na ito. Ang formula ng work problem ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over T. T for together. Tapos yung A and B, yung rate nung dalawa. Dalawang given, 6 hours and 8 hours. Pipe 1, pipe 2. Kapag tatlo sila, edi magkakaroon pa tayo ng plus 1 over C equals 1 over T. Okay? So ito yung formula, tapos mamaya yung shortcut tayo. How long will it take to fill the tank if both pipes are open? So i-substitute lang natin yung 6 at 8 sa A and B. So we have 1/6 plus 1 over 8 equals 1 over T. Yung T palitan natin ng X. Ayan. Parang nakakalito yung T, baka mapagkamalang plus sign. Okay? So imbis na T, X na lang yung ilalagay ko dito. Okay, just solve the value of X. Para isolve ito, pwede mag-butterfly na lang tayo dito. I-apply natin tong butterfly 1/6 plus 1/8 para hindi na tayo mag-LCD. So butterfly na lang yung gamitin natin. Okay, cross multiply tas multiply din ito. Okay? Then we have 1 times 8, that is equal to 8, plus 6 times 1, that is 6, divided by 6 times 8, we have 48, equal siya sa 1 over x. So simplify natin, 8 plus 6, we have 14 over 48 is equal to 1 over x. So ngayon, para masolve natin yung x, cross multiply lang natin, x times 14, we have 14x, equals 48 times 1, we have 48. Final answer, divide both sides by 14, magiging sagot na natin ay x is equal to, pag dinivide natin ito manually, ang magiging sagot dyan ay 3.43. Naka-round off yan to decimal places. Okay? So therefore, the answer is letter B, 3.43. So kung gusto nyo makita yung pag-divide, so i-divide natin manually. 48 divided by 14, that is 3. 3 times 14 is 42. Subtract, we have 6. Dagdag tayo ng tatlong 0 kasi para ma-round off natin. So bring down 0, 60 divided by 14, that is 4. 4 times 14 is 56. Subtract, we have 4. Bring down 0, 40 divided by 14, that is 2. 2 times 14, that is equal to 28. Pag sinubtract natin, we have 12. Bring down 0. 120 divided by 14. So ito ay magiging ilan yan sa 140 minus 14. So ito ay magiging 8 siguro. 8 times 4, 32. 8 times 1, ayan, so plus 8 plus 3, we have 11. Okay, so 3.428, pag ni-round off, 3.43. So letter B yung tamang sagot. Tapos meron tayong shortcut. So burahin na natin. Ang shortcut naman para dito sa together, formula para sa together, kapag dalawahan lang ito, ang formula lang dyan ay product over sum. Kapag dalawahan lang. So dalawa yung pipes natin, 6 hours and 8 hours, nagtulong sila simula umpisa hanggang matapos. So product over sum. Kapag alone naman, ang shortcut ay product over difference. So pag ginamitan natin ng product over sum, di ba, yun na nga yung magiging sagot natin. Product ng 6 times 8, that is 48. Plus, over the sum, 6 plus 8, 14. Di ba ito na yung dinivide natin kanina? 48 over 14. So nanggaling lang itong shortcut na formula na ito doon din sa original. Okay? So ngayon, sagutan natin itong number 2. Number 2 tayo, distance problem. Dalawang solusyon ang ipapakita ko sa inyo dito pero napakadali nito gamit ang trial and error. Pag ginamitan natin ng algebra, medyo mahaba ito. So pakita natin parehas. So distance problem, a train travels 300 kilometers at a certain speed. Hindi natin alam kung ano yung speed na yon. If it had gone 15 kilometers per hour faster, it would have taken 1 hour less. What is its original speed? Okay? So, pag ganitong distance problem, nagawa lang ako ng table. Ang formula ng distance ay equal sa rate times time. Kaya gagawa ako ng table, rate, time, distance. Okay? So, yan yung nasa taas, rate, time, distance. Tapos, ayan, dalawahan lang, ano? So, yung unang given dito, a train travels 300 kilometers. So, yung distance, 300 kilometers. At a certain speed, hindi natin alam yung speed. Yun yung rate, yung speed.
lalagyan ko lang yan ng x. If it had gone 15 kilometers per hour faster. Faster daw, yung pangalawang rate, edi faster siya, x plus 15. Tapos yung time, wala din tayong given, lalagyan ko lang siya ng time t. Tapos sabi, if it had gone 15 kilometers per hour faster, dito naman sa second natin, ang sabi, it would have taken 1 hour less. 1 hour less, edi yung time natin magiging t minus 1 kasi 1 hour less. What is its original speed? Ang hinahanap natin, original speed, itong x. Siyempre yung distance ganun pa rin, 300 pa rin. Wala namang nabago dun sa distance. So ayan, mag-trial and error na lang tayo dito. Pag nag-trial and error tayo, pipiliin natin yung nasa gitna. 50, 60, 75, 100. So ang piliin natin 60 or 75, dun tayo magsimula. Okay? So pag 60 ang tinry natin, yung 60 itatry natin dun sa question. What is its original speed? So isa-substitute natin yung 60 sa original speed. Ito yon. Okay, so i-let natin ito ay 60. So ngayon, kung ang x ay 60, ang distance ay 300, ano ang magiging time? Ano ang i-multiply natin sa 60 para maging 300 siya? So 60 times 5. 5 yung oras natin, 60 times 5 eksaktong 300. I-apply natin ngayon itong condition kapag bumilis daw ng 15, so 60 plus 15 magiging 75, kailangan daw subtract tayo ng 1 equals pa rin yan sa 300. 75 times 5 minus 1, we have 4. Okay, eksakto nga. 75 times 4 equals 300. Dahil nag-eksakto na agad, di tapos na tayo, letter B na yung tamang sagot. Kung hindi nag-eksakto, edi adjust lang tayo, i-try natin yung 50, 75, or 100. So depende kung ano yung magiging sagot dito. So dahil na-satisfy na yung condition natin dito sa pangalawang row natin, so okay na agad, 69 tamang sagot. Okay? So tapos ngayon, gamitan naman natin to ng algebra. So pag ginamitan natin to ng algebra, napakahaba ng solution. Kaya ayan, maganda to, trial and error lang. So papakita ko na rin sa inyo, kahit na mahaba yung solution nito, gawa lang ulit tayo ng table. Lalagyan ko lang ng rate, time, distance din. Rate, time, distance. One unknown lang ang gagamitin ko dito. X lang ang gagamitin ko para hindi na tayo maglalagay ng time na t para mas madali ng konting isolve gamit ang algebra. Okay. So yung distance natin 300 pa rin parehas. Yung rate natin ay x, yung pangalawang rate ay x plus 15. Okay? Tapos yung time, hindi na tayo gagamit ng t. Kasi ang formula ng distance ay equal sa rate times time. Kapag meron tayong given na rate tsaka distance, pwede nating masolve yung time. Ang formula ng time, divide natin both sides by r. So cancel na yung r, ang formula ng time ay distance over rate. So ngayon, i-divide lang natin itong distance sa rate. Ang distance 300, i-divide natin sa rate, ang rate ay x. Okay? So ito yung unang time. Yung pangalawang time naman dito, 300, i-divide natin dito. Distance, ito lang yan, distance over rate. So distance natin 300, ang rate natin dito sa pangalawa ay x plus 15. Okay, ngayon buuin na natin ang ating equation. Ayan, dito na yung mahabang solution. Pag binuo natin ang equation, sabi, if it had gone 15 kilometers per hour faster, ito yon, 15 kilometers per hour faster, it would have taken 1 hour less. Ayan, so dyan manggagaling yung equation natin. I-equate natin itong mga time natin, yung dalawang time. Tapos, magwa 1 hour less tayo. 1 hour less, di ba mas mahabang time itong una, mas mahaba ang time nito. Sasubtract natin sa 1, equate natin dito sa pangalawang time. Kasi mas mahaba ang time nito, time netong una. Mas mabagal kasi siya. So mas mahaba ang time na to. Pag sinubtract natin sa 1 kasi 1 hour less, equals daw siya dito sa pangalawa. So itong magiging working equation natin, 300 over x, yung unang time natin, subtract tayo ng 1, equal na siya dito sa pangalawang time natin, 300 over x plus 15. So kita nyo na, magkakaroon na tayo dito ng quadratic equation. So mag-LCD tayo dito. Yan ang working equation natin. Mag-LCD tayo. Magmumultiply tayo both sides sa LCD. Ano ang LCD natin? Yung denominators natin, x tsaka x plus 15. So x times x plus 15, imumultiply natin both sides. Okay? Para masolve natin yung x. So pag minultiply natin, imultiply natin isa-isa. Ito muna. Pag minultiply natin itong 300 over x, dito, makakancel lang yung x. Cancel yung x. Matitira 300 times may x plus 15 pa dito. Okay?
minus, ito namang 1. Okay, isa-isahin natin ha. Ito namang 1, pag minultiply natin itong negative 1 pag minultiply dito, edi multiply lang natin 1 tsaka ito. So i-rewrite lang natin x times x plus 15. Okay? Equals, okay, last naman. Last, itong number na to, expression na to, i-multiply natin dito, makakancel yung x plus 15. May natira pang 300 tsaka x. Okay? So meron tayo ditong 300x. So ngayon, i-simplify na natin. Simplify then solve for x. Ayan, medyo mahaba no, kaya I suggest trial and error lang ang gamitin natin dito. So distribute lang natin ito. 300 times x, 300x. Ayun, kaparehas, makakancel. Plus 3 times 15. 3 times 15 lang, that is 45. May dalawang 0, edi lagay natin dito. Minus, i-distribute natin ito, negative x times x, negative x squared. Negative x times positive 15. We have negative 15x equals 300x. Okay? So ngayon, yung 300x sa left, tsaka 300x sa right, pwede nang makancel yan. So magiging 0 na lang ito. Okay? 0 na kasi may 300x left and right. Tapos, i-arrange natin negative x squared, negative 15x, and then positive 4,500. Pag nagsosolve tayo ng quadratic equation, change natin ng sign lahat para mas madali. Positive yung x squared para madaling mag-factoring. Okay? So gawin nating x squared, change the sign lang bawat isa. Yung negative 15 magiging positive 15x, and then ito magiging negative 4,500 equals 0. Then pwede nang isolve yan by factoring. By factoring tayo, factors ng x squared, x and x, factors ng negative 4,500, automatic ang isang sagot dyan ay negative 60. Negative 60 tsaka positive ano to, kapag minultiply natin yung, dinivide natin ito. 4,500 divided by 60. Cancel lang natin yung tigisang 0, 45. 450 divided by 6. So ano yung magiging sagot dito? Kung 40, tanggalin na nga natin yung tigisang 0 para malinaw. 450 divided by 6 lang yan. So this is 7. 7 times 6, 42. Tapos 3, ayun, so 75. Positive 75 itong isa, yung isa negative 60. Kapag minultiply yan, sakto negative 4,500. Pag sinubtract, 75 minus 60 equal dito sa 15. So therefore, ayan na yung sagot natin. Same answer yung kinalabasan, letter B. Kasi equate each factor to 0, magiging x minus 60 equals 0. Tapos itong isa, x plus 75 equals 0. So dalawa yung solution natin, add 60 to both sides, x equals 60. Ito yung sagot natin. Ito naman kabila, negative ito. X equals, subtract 75 to both sides, negative 75. E di reject ito. I-reject natin kasi negative. Walang negative na speed. So therefore, same answer, letter B. So kita nyo na, napakahaba ng solution gamit ang algebra, kaya maganda yung solution natin kanina. Trial and error lang. So follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to, MWF din, 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group.
So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.